Samantala, pananagutin ng Bureau of Customs ang mga taga-Port of Batangas na posibleng sangkot umano sa pagpasok ng mga nasabat na undervalued luxury cars. Napag-alamang kabilang sa mga sasakyang ito ang isang SUV na nakareserba umano sa isang politiko. Balitang hatid ni June Veneracion. Kasama sa 14 na luxury vehicle na nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Batangas ang isang bulletproof na Land Cruiser. Sa impormasyon ng source ng GMA News, nakareserba raw ito sa isang politiko na taga Nueva Ecija. Hindi pinangalanan ng source kung sino ang politiko. Pero ang gusto talagang malaman ng enforcement group ng Customs kung sino sa mga taga Port of Batangas ang dapat managot dahil tila nagbulag-bulagan. Kundi raw kasi nila naabatan, nakalabas na ng pantalan ang mga mamahaling sasakyan na masyado raw mababa ang deklaradong presyo. Technical smuggling ang tawag dito. Kaya nga kinakailangan maging accountable kung sino pinagdaanan yan para hindi na maulit. Dahil hindi naman natin kayang bantayan lahat ng puerto 24 hours a day. Dapat yung mga tao mismo maging mahigpit sa trabaho. Hinanap ng GMA News ang address ng consignee ng shipment na Monaca Trading Enterprises sa Binyan, Laguna. Pero mali ang address na nakalagay sa dokumentong isinumiti nito. Pinuntahan din ng GMA News ang broker ng shipment na si Flaviano de la Cruz, pero wala ito sa kanyang opisina. October 2014, 37 luxury cars naman ang nasabat ng intelligence group ng Customs sa General Santos City dahil undervalued din ang mga ito. Ilan sa mga mamahaling sasakyan na nasabat, Porsche at Mercedes-Benz. Pero hanggang ngayon, nakatenga pa ang mga top-of-the-line vehicles dahil sa haba ng legal na proseso. Muntik tuloy may makalusot. Despite the alert order, may 4 po doon na nakatakas na at nahuli naman po natin na agapan dito sa Manila sa North Harbor. May warrant of seizure and detention na rin siya and right now it's undergoing legal proceedings, sir. June Veneracion, GMA News.